Bago magdesisyon na muling tumakbo sa pagkaalkalde, pinulsuhan daw muna ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga Manileño. Bago ko magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Basta sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. At dahil sa kanyang mga nadiskubre, pati na ang mga sumbong at reklamo sa kanya, nagdesisyon si Dumagoso na muling tumakbo bilang alkalde. Higit 5 buwan bago ang eleksyon, ibinigay na niya sa mga Manileño ang pagpapasya. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan later on. Diin nito tumanaw lamang siya ng utang na loob sa matandang Lacuna, ngunit sa kanyang palagay napakahalaga din na tumanaw siya ng utang na loob sa mga mamamayan ng lungsod. Dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik ka na. Sabi ni Dumagoso, ang hindi niya maintindihan ay ang matinding takot at galit sa kanya ng mga dating kaalyado. Ba't sila nagagalit sa akin ngayon? Ba't sila parang dati kapuri-puri ako? Nasa nangka ko yan, nasa wakalag ko, nasa kodli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. Bakit ngayon parang ako na pinakamasama sa kanila? Ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo, mga taga Intramuros, mga taga Port Area, hindi ko alam kung ito rin ang akala ninyo ha. Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, na umpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung bang akala nyo din? Yun din ang akala ko eh. Tama yung mga matatanda eh. Marami namamatay sa maling akala eh. Hindi naiwasan ni Dumagoso na banggitin ng ilan sa mga nasimulan niyang programa na sa halip na pagbutihin ay napasama pa. Kabilang na dito ang pagbibigay ng ayuda sa senior citizens na sabi niya na noon ay bigay todo ang pagbibigay pero ngayon ay tila napapagdamutan pa ang mga nakakatandang populasyon. You're trying to make your people feel, especially our elders, no, na kayo ay mahalaga. May malasakit sa inyo ang gobyerno. Kakakarampot, pinahihirapan mo pa. Pa 500, babago-bago, itutuloy na lang nila eh. Nandoon naman sila nung ginawa ko yun. Ngayon, anong mangyayari? Di siyempre, araw-araw, nangangamba yung utaw. Nagkulang na rin, sabi pa ni Dumagoso, ang mga gamot at naging malaking negatibong isyu ang serbisyo sa mga pampublikong paggamutan ng pamahalang lungsod. Masyado naman kayo na-api, lahat lang ng binigay ko, pabawas na pabawas, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Inangal na rin ng Manileño ang pagdumi ng kanilang lungsod at pagtaas ng crime rate, dalawang bagay na tinutukan ng administrasyong Dumagoso. Hindi niyo ba napapansin parang dumudugyot ulit yung Maynila? Talaga? Talaga? Nararamdaman niyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan? Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Sasaglit lang ako na wala. Ayun, number 1 na tayo sa crime rate. Tingnan ninyo. Not Philippines. Not Philippines. Manila. Ayan, puro syudad po yan, no? Sa Southeast Asia.
tayo na ang number 1 sa crime index. Ibig sabihin, patayan, holdapan, krimen. Sinagot na rin ng dating alkalde ang ipinapakalat na sa kanyang 3 taon sa pwesto ay nalubog sa utang ang Maynila. Paliwanag niya, kinailangan niyang umutang dahil sa nabulaga ang buong mundo ng COVID-19 at tumindi ang pangangailangan sa mga serbisyong medikal at gamot. Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo? Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng bansa halos ng utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Na ang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-filled hospital worth 300 million dyan sa Luneta. Kung saan para mabuhay lang ang mga pasyente na ma-impeksyon ng COVID-19. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, bude-bodegang tangke ng oxygen. Meron ang lungsod. Saan ka nakakita? Lokal na pamahalang Maynila lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot. Mabuhay lang ang bawat Manileño. Dagdag pa ni Dumagoso, bilang ama ng lungsod, kailangan niyang gumawa ng paraan at ito ay sa pamamagitan ng paghiram ng pera sa 2 bangko ng gobyerno. Itong ulo ko hanggang paa ko, yan ang gobyerno. 2 ang bulsa, wakali, paldo, siksik-liglig, umaapaw pa. Ang tawag dito, Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, nga, walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ang mga batang Maynila. Kaya't para maibalikan niya ang maayos at malinis na pamamahala sa lungsod, apila ni Dumagoso, Help me make Manila great again. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.